Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Leo. Walang eksaktong taon. Bukid nun. Nang mga panong ito ay sumasideline lang sa trabaho si Leo dahil wala siyang permanenteng trabaho. Kaya't madalas kapos sa pera. Binata si Leo at wala pang pamilya. Kaso nga lang gusto niyang makatulong sa mga magulang at kapatid. Gusto ng binata na magkaroon ng magandang kinabukasan ang pamilya. Kaya kahit maliit ang kita, masilayan lang na nakakaraos ang pamilya, masaya na ang binata sa ganitong tagpo. Nga pala, profesional na boksingero si Leo. Nagkakaroon siya ng malaking pera kapag sumasali sa piyesta. Kaya't kapag merong nabalitaan na palaro, dumadayo pa ito sa ibang lugar upang sumali. Sa tuwing nananalo ay lumalabas sila ng kanyang pamilya. Ngunit hindi naman araw-araw fiesta, kaya kahit anong racket ay pwede na. Isang araw, meron siyang nakilalang mayamang pamilya. Mag-asawang matanda at may 2 anak. Nakilala niya sa pinapasukang restaurant. Merong inalok na trabaho ang mag-asawa, maging isang caretaker sa kanilang lumang tahanan. Malaki ang ipapasahod sa kanya ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Karyo. Triple, kumpara sa kinikita niya doon sa restaurant. Ayon dito, wag na siyang mag-alala sapagkat pinagpaalam na siya nito sa kanyang amo. Kukunin si Leo at meron ng tao na ipapalit sa kanya. Nagtaka ang binata dahil parang kailangan talaga nila ng tao. Unang beses palang nakita ni Leo ang mag-anak, kaya naman labis na lang ang pagkagulat niya kung paano siya nakilala ng mga ito. Sir Karyo, tatanong ko lang po sana kung paano niyo po ako nakilala. Nagkita na po ba tayo noon? Pag-iisipan ko po muna yung alok niyo sa akin. Wika ni Leo. Tumugon naman si Karyo. Nako iho, wag mo nang pag-isipan. Malaki ang ipapasahod ko sa iyo at sa katunayan, ibibigay ko na ngayong araw. Nakilala kita dito mismo sa restaurant. Nakita kong kasipagan mo kaya natanong kita sa manager mo. Ikaw ang nakikita kong nararapat na magbantay ng aming tahanan. Huwag ka na sanang mag-isip pa. Tanggapin mo ang biyaya. Pumasok ka sa akin bilang caretaker. Wika ni Karyo sabay abot ng sobre. Nang buksan ang sobre, nanlaki ang kanyang mga mata nang makakita ng 30,000. Malaking halaga ito para sa kanya at dagdag pa ni Sir Karyo. Unang sweldo niya ang laman ng sobre. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Leo at tinanggap na ang trabaho. Sa ngayon, ito na yung huling araw mo dito sa restaurant ha. Pumirma ka na ng pag-alis. Dahil mamaya, dadalhin na kita sa pagbabantayan mo pero hindi ka pa magsisimula. Ipapakita ko lang at ipapaliwanag ang mga dapat mong gawin. Wika ni Karyo. Yun na nga ang naganap. Matapos ng gawain ay sumakay siya sa sasakyan ng mag-anak. Dinala ang binata sa lokasyon ng babantayan. Nagtaka siya dahil napakaliblib ng lugar. Sa isip ni Leo, sa kabila ng karangyaan ng mag-anak ay mas pinili nila ang tahimik na lugar. Makaraan ng 1 oras, bumaba na sila sa tapat ng tahanan. Malaki ito at may 4 na palapag. Bagamat luma na ay halatang maganda ang bahay. Ang sabi ni Sir Karyo, may bago silang bahay sa kabilang lugar. Gusto sana nilang ibenta ang lumang tirahan. Kaso nga lang hanggat wala pang bumibili, kailangang merong magbabantay. Kaya kita pinagkakatiwalaan, Leo, dahil nakita kong isa kang mabuting tao. Wika ni Karyo. Sa mga oras na yun, meron pang nagbabantay na gwardya kaya hindi pa nakatoka si Leo. Ngunit sa mga susunod na araw, lilipat na ang gwardya sa pinapagawang paaralan at doon na magtatrabaho. Kaya ang nangyari,
Ilang araw siyang nakapahinga at hindi pa pinapapasok ni Sir Carlo. Naipasyal niya ang kanyang pamilya gamit ang sweldo at kumain sila sa masasarap na kainan. At noong nasa tahanan na, pinaalalahanan siya ng mga magulang. Sana pala kinuha ka na lang na gwardya, anak. Sana meron kang armas dahil ikaw lang mag-isa doon. Yung mga caretaker kasi, walang dalang pamproteksyon. Mangangalaga lang ng tahanan. Kaya mag-ingat ka doon, anak, ha. Liblib pa naman ang lugar. Wika ng kanyang ama na si Mang Pablo. Magdala ka na lang ng pamalo, anak. At huwag kang mahihiyang magsabi, ha, kapag meron kang kailangan. Maliwanag po, Nay, Tay. Pero huwag kayo mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko. At saka meron akong allowance na iniwan ng amo ko. At para saan pa na naging boksingero ko kung hindi ko naman kayang ipagtanggol yung sarili ko. Walang makakapanloob sa bahay na yon. Dadaan muna sila sa nagbabagang kamao ko. Wika ni Leo. At nagawa niyang patawanin ang mga magulang. Ay, ikaw talaga, anak, palabero ka, pero hindi yon ang inaalala ko. Dito sa probinsya, hindi lang masasamang tao ang pwedeng magpahamak sa'yo. Meron pang iba. At alam kong alam mo na kung ano ang pinupunto ko. Wika ni Mang Pablo. Kaya't sumariwa sa isip ni Leo ang kaliwat kanang pagkawala ng mga bata at dalaga. Ang pinaghihinalaang gumagawa nito sa kanilang lugar ay pangkat ng mga aswang. Merong nagpatunay na aswang nga ang may utak sa krimen. Isang gabi, may isang residente na naging saksi sa pagdukot sa isang bata. Isang napakalaking anino ang biglang kumuha at naglaho na lang sa kadiliman. Kaya tuwing gabi, wala nang makikitang gumagalang mga tao nang dahil sa takot. Alam niyo po, nanay at tatay, meron naman po tayo mga pangontra laban sa mga nilalang. Kaya't kapag nag-umpisa na ako sa trabaho, magdadala na lang po ako ng mga pamproteksyon. Wika ni Leo. Napanatag naman ang isip ng kanyang mga magulang. Niyakap niya ang dalawa at sinabing kakayanin niya ang lahat para sa pamilya. Ayaw ng binatang makita na mukha silang kawawa kagaya noon. Lumipas pa ang ilang araw, hanggang sa sumapit na ang pagbabantay sa malaking tahanan. Umaga hanggang tanghali ay naglilinis siya. Samantalang tuwing hapon hanggang gabi, sa mga oras na yun siya nagbabantay kasama ang pagluluto. Makaraan ng isang linggo ay meron siyang nasagap na balita. Meron na namang dalaga at batang dinukot ng isang nilalang. May isang residente ang nakakita. Kagaya ng nauna, isang malaking anino na bigla na lang naglaho sa dilim. Ayon sa tendera na kanyang madalas na pagbilhan ng merienda, ang pangalan nito ay Aling Caridad. Alam mo, iho, naniniwala ako na aswang ang may gawa nun. Pero ayaw maniwala ng otoridad. Para sa kanila, mga tao lang din ang may gawa. Laganap ang mga kriminal sa ngayon. Kaya pinaniniwalaan ng mga tao na sindikato ang may gawa, kahit na ang totoo'y aswang naman. Dahil dyan, magiging sunod-sunod na ang pambibiktima ng nilalang. Nandurukot sila ng tao, abay baka ginagawa nilang pagkain. Lalo na yung mga dalaga. Dahil sa pagkakaalam ko, inaalay nila yung mga babae o hindi kaya naman nilalahian. At kahit puro babae ang binibiktima na laiho, huwag ka pa rin magpapakampante, ha. Mag-iingat ka pa rin. Wika ng matanda. Aba, oo naman po, tuwing umaga hanggang 3:00 lang naman po ako lumalabas. Lalo na kapag bumibili ko ng masarap na pagkain. Tuwing gabi po hindi na talaga. Nasa loob lang po ako ng binabantayan na bahay. Wika ni Leo. Nagtanong naman ang matanda kung nasaan ang kanyang amo. Ang sabi ng binata ay nasa kabilang bayan. Hindi niya alam ang eksaktong lugar dahil hindi naman sinabi sa kanya. Ayon po kasi sa amo ko, meron silang
bahay sa kabilang bayan. At kailangan din daw po ng mga panibagong gwardya para sa panibagong eskwelahan na bubuksan nila. Kaya yung dati pong nagbabantay ng tahanan lumipat na at ako po yung pumalit. Wika ni Leo. Tinitigan siya ng seryoso ng matanda. Hindi nagtagal ay meron itong sinabi. Wala ka bang baril, iho? Wala bang binigay sa'yo yung amo mo? Kasi nung hindi ka pa nagbabantay dyan sa lumang bahay, hindi sa tinatakot kita ha, pero tuwing gabi kapag nakasilip ako sa bintana, meron akong nakikitang kung ano dyan sa bubong eh. Ang hinala ko baka tawiran ng aswang yung bahay na yan dahil ang likod nun purong kakahuyan na. Dahil sa narinig, nakadama si Leo ng kakaibang kilabot. Pero nakakapagtaka na wala siyang nakikita tuwing gabi. May posibilidad na totoo ang sinabi ng tendera dahil liblib nga ang lugar. Ngunit hindi magpapadaig sa takot ang binata. Kaya naman sinabi niya sa tendera na paghahandaan niya ang mga nilalang. Hindi naman siya ginagambala. Dahil sa ilang linggong pagbabantay ay naging maayos naman ang lahat. Yon ang buong akala niya. Subalit paglipas ng ilang araw at gabi, dito niya unti-unting nararamdaman ang sinasabi ni Aling Caridad. Isang gabi habang naglilibot sa buong paligid, may kumalampag sa loob ng underground. May lihim na pintuan doon at alam niyang nakakandado. Pero ng mga oras na yon nang lapitan niya, nagulat siya nang masilayan na bukas ang pintuan at nakalanghap ng napakasangsang na aroma. Hindi sigurado ang binata kung ano ang nasa loob, pero gusto niyang tignan upang makasigurado. Gamit ang flashlight, inilawan niya ang paligid habang pababa ng hagdan. Noong naroon na, nalaman niyang mga sirang kagamitan lang pala ang nakatambak doon. Kagaya ng lumang telebisyon, basag na banga at mga lumang karton. Sinigurado niyang walang nasa loob kaya nilibot niya ang buong lugar. Maputik sa pinakaloob at meron siyang napansin na ikinagulat niya. Maraming buhok sa lugar at sa kanyang palagay, galing sa babae dahil mahaba. Sa pinakasulok ng lugar ay meron pang maliit na pintuan na nakasara. Subalit hindi niya napinuntahan dahil mabaho at malamok. Umakyat na siya ng hagdan para lumabas. Nakita niya yung susi, kaya't sinusian niya yung kandado para hindi na bumukas ang pintuan. Hindi niya maiwasang magtaka kung paano ito nabuksan. Sa pakiramdam niya, hindi lamang siya ang tao na naroon sa lugar. Baka meron siyang kasama na hindi namamalayan. Iniwasan niyang mag-isip ng kung ano-ano sa kanyang sarili. Baka nakaligtaan niya lang talaga ang lugar at talagang bukas lang ang pintuan roon. Bumalik na siya sa kanyang pwesto at humiga. Maayos na ang lahat ng trabaho kaya pwede na siyang matulog. Kinabukasan, naubos na ang kanyang stock ng bigas kaya naisipan niyang pumunta ng palengke. Habang naglalakad, nagtaka ang binata kung bakit maraming tao ang nagkukumpulan sa tabi ng ilog. Lumapit siya para alamin ang kaganapan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. 3 lalaki ang lumulutang sa ilog. Kapwa walang buhay at bawas na ang katawan. Hindi sigurado si Leo sa nakita niya, pero yung isang lalaki ay parang pamilyar. Ito yung dating nagbabantay sa lumang bahay, pero inisip niya na baka kamukha lang. Ngunit ang sabi ng mga tao roon, biktima daw ng aswang. Hati ang opinyon ng mga tao. Meron ding mga nagsasabi na baka merong nagpapatay sa mga lalaki at baka kasabwat sila sa droga. Hindi niya naiwasang mangamba, lalo't yung mga aswang pala ay walang pinipili, mapalalaki o mapababae.
Para siyang mababaliw sa tuwing nakikita ang dilat na mga mata ng bangkay. Makikita din na namatay ang 3 sa paghihirap. Kaya nilisan niya na ang lugar upang mabawasan ang takot. Pagkabalik sa tahanan ay nagluto siya ng pagkain. Habang nanananghalian, muli na naman siyang nakarinig ng tunog sa underground. Mas malakas ito kumpara nung nakaraan, kaya kaagad niya itong pinuntahan. Nagdala siya ng pamalo ng mga oras na yun. Pagkarating niya sa lugar ay bukas na naman ang pintuan, kaya't humugot siya ng lakas ng loob para bumaba ng hagdan at libutin ang pinakaloob. Nagulat siya nang may makitang sirasirang damit sa sulok. Agad niyang nilapitan upang tignan. May bakas ng dugo yung damit. Hindi nagtagal ay nasubsob siya nang merong umatake mula sa likuran. Humapdi ang kanyang likod dahil sa ginawang pagkalmot ng nilalang. Rinig niya ang lakas ng pag-angil nito. Paglingon niya ay nakakita siya ng isang itim na pusa. Nanlilisik ang mga mata at halos kasing laki niya ang sukat nito. Muli itong umamba, kaya naman hinampas ng binata sa ulo. Napaatras ang nilalang hanggang sa unti-unting nagbago ang anyo. Naging purong itim na korteng tao habang nanlilisik ang mga mata. Muling sumunggab sa kanya ang nilalang. Paulit-ulit niyang pinagpapalo ng hawak na kahoy. Muling lumusob sa kanya ang elemento at sa pagkakataong ito ay nabitawan niya ang pamalo. Pinagkakalmot siya ng nilalang. Mabuti na lang ay naiiwasan niya ang bawat pag-atake. Ginagantihan niya ito ng suntok kaya hindi siya napupuruhan. Nakalmot lamang siya sa dibdib pero hindi niya ito ininda. Nang makahanap ng tiyempo, dali-dali siyang umakyat ng hagdan. Pagkalabas niya ay sinarado niya ang pintuan. Narinig niya ang pagkalampag ng elemento habang umaangil. Gusto niyang makalabas para patayin siya. Hindi niya naman alam kung saan nanggaling ang elemento. Pero wala na siyang naisip ng mga oras na yun kung hindi ang umalis sa lugar. Malakas ang kutob niya na may kinalaman ng kanyang amo sa naganap. Nang makauwi sa tahanan ay sinabi niya sa magulang ang nangyari. Naniwala ang ama't ina. Kung ganon anak, huwag ka nang bumalik sa lugar na yon. Mabuti na lang at nakaligtas ka pa. Mukhang masama ang intensyon ng Karyo. Aswang yata yung pamilya nun eh. Siguradong kapag nalaman ng mga hayop na yon na umalis ka na, hindi ka nila lulubayan. Malamang sa malamang ikaw na yung susunod na biktima. Kailangan nating humingi ng tulong sa may alam. Wika naman Pablo. Ay naku anak, mas mabuti nang maliit yung kita kaysa kung ano pang mangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala, may makakatulong sa atin. Wika ng kanyang nanay. Nang araw na yun, dumiretso sila sa isang kakilalang albularyo na matatagpuan sa ibayong lugar. Ang pangalan ng manggagamot ay Anton. Bali-balita din na may alam ito sa pangkukulam. Nang makarating sa bahay ng matanda ay kumatok sila sa pintuan. Kaagad silang pinagbuksan at nagtanong kung ano ang sadya. Pinaliwanag naman ni Leo ang karanasan, kaya't pinatuloy sila ng manggagamot. Maupo muna kayo. Nga pala sa palagay ko, gusto kang hawaan ng mga aswang. Malakas ang pangangatawan mo at yan ang gusto nila. Nais nilang magkaroon ng malakas na kalahi, kaya ikaw ang napili nila. At yung aswang na nakaengkwentro mo, malamang dating nagbabantay din yon sa lugar. Nahawaan kaya naging impakto. Yan ang nararamdaman ko batay sa mga nakwento mo sa akin. Wika ni Mang Anton. At dagdag pa ng manggagamot. Para malinaw ay magsasagawa siya ng pagtawas. Pumayag naman si Leo para malaman ang pagkatao ng kanyang amo. Matapos nun, ang naging resulta.
Gawain na ng pamilya ang maghanap ng mga tao upang hawaan at malaki ang posibilidad na ganito din ang nangyayari doon sa kabilang lugar nila. Samantalang yung mga natatagpo ang patay sa lugar, kagagawan ng mga aswang na nasa lumang tahanan. Pero yung aswang na yun, wala siyang balak patayin. Napag-utusan lang ito ni Karyo para siya ay hawaan. Para matuldo ka na ang kasamaan ng pamilya, kailangan mapatay mo muna yung aswang sa lumang bahay. Mamayang gabi, pupuntahan natin yung tahanan. Wika ni Anton. Sigurado po ba kayo? Baka po hindi kayanin. Masyado pong malakas yung mga aswang eh. Tugon ni Leo. Ang sabi lang ng matanda sa kanya ay magtiwala sa mga tangan, lalong-lalo na sa amang may likha. Nakiusap ang matanda sa kanya na samahan siya dahil meron itong ipapagawa sa kanya. Pumayag naman ang binata dahil gusto niyang tulungan ng manggagamot. Sumapit ang gabi. Pumunta silang dalawa sa lugar. Nakakapagtakang nakasara ang pintuan at halatang merong naglak sa labas. Ang ibig sabihin ay may dumating na tao at sinarado ito. Naiwan ni Leo ang susi doon sa loob. Maya-maya pa ay pumikit ang matanda at bigla itong nagsalita. Hindi ko na nararamdaman yung mga elemento doon sa loob. At siguradong yung nakaengkwentro mo, nasabi niya kay Karyo yung naganap. Pero huwag kang mag-alala, Iho. Matutunto natin kung nasan sila. Mararamdaman natin kung saan tayo dapat magpunta. Matapos magsalita ng matanda ay bumalik na sila sa bahay. Sinabi ni Mang Anton na siya na ang bahala at huwag na siyang samahan. Nagtiwala ang binata sa manggagamot. Makaraan ng ilang araw ay binalikan niya ang albularyo. Nakita niya sa mesa ang 4 na garapon. May 4 na manika at may kung ano-anong nakatusok roon. Malapit na silang mamatay, Iho. Mamaya lang, merong magbabago at intahin mo. Ilang araw na silang naghihirap dahil nakakapit na ang sumpa sa kanilang katawan. Wika ni Mang Dado. Hinintay ng binata ang magaganap. Makaraan ng ilang oras, yung tubig sa garapon ay naging kulay itim at bumubula. Nabigla siya sa nasaksihan. Ang sabi ni Mang Anton, patay na ang 4 na aswang. Hindi siya makapaniwala na marunong ngang mangkulam ang matanda. Ang patunay nito, makalipas ang ilang araw ay wala nang bibiktima sa lugar. Hindi man niya nakita ang aktwal na pagkamatay ng mga aswang. Maganda naman ang kinalabasan ng ginawa ni Mang Anton. Nanumbalik ang katahimikan sa kanilang lugar at unti-unting nawala ang takot ng mga tao doon sa lugar. Nakakatakot man ang naging karanasan ng binata, ngunit malaki ang kanyang pasasalamat kay Mang Anton dahil natuldukan ang pambibiktima ng mga aswang.